Sunod na araw sa school habang kasama ni Jiro ang kaibigan ay hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang pagtulog nilang magkatabi ni Akari. Sunod ay makikita natin si Shiori na naatasan magtapon ng mga basura ngunit masyado itong marami kaya't tinulungan siya ng mga kaibigan ni Akari, at nang makita nila sila Jiro ay tinawag nila ito upang magpatulong pa. Habang nag-uusap kung sino ang magpapares sa pagbabuhat ay biglang nahiya si Shiori nang mapares kay Jiro at nakipagpalit, at dito ay napaisip sila sa reaksyon ni Shiori. Matapos ito ay habang magkakasama sila Akari ay kinausap siya ng kanyang mga kaibigan. Dito ay tinanong nila kung may nararamdaman na ba siya para kay Jiro at nakalimutan na si Minami, at napansin nila na tila nalilito na si Akari sa kanyang nararamdaman, at pinayuhan na isipin ito ng mabuti, at sinabing susuportahan lang siya. Sunod habang iniisip kung paano matutulungan si Akari sa kanyang feelings ay nakita nila ang fireworks festival at nakaisip ng plano. Sunod ay makikita natin si Jiro na tinutulungan si Akari na mag-ayos ng kanyang yukote dahil pala sa inimbitahan si Akari ng kanyang mga kaibigan pumunta sa fireworks festival at isasama si Minami. Sunod ay pinapili ni Akari si Jiro ng design ngunit ayaw ni Akari dito at sinabing hindi ito magugustuhan ni Minami. Pagdating sa festival ay sinabing nakahanda na ang plano upang magkasama sila Minami at Akari. Ngunit pagdating ng mga kaibigan ni Minami ay hindi nila ito kasama at sinabi ni Terefone na nag-overtime ito sa trabaho dahil sa dami ng customer. At dahil dito ay nalungkot si Akari, ngunit bigla niyang nakita si Minami kasama si Shiori na naglalakad sa festival. Pagdating ng mga kaibigan niya ay napansin nila ang lungkot ni Akari at pinayuhang umuwi na lang at gagawa na lang ng susunod na plano. Sunod ay malalaman natin na nagkasabay lang pala si Minami at Shiori sa paglalakad at hindi talaga pumunta sa festival. Habang nasa bahay ay nakatanggap ng tawag si Jiro galing kay Akari, at narinig niya na umiiyak lamang ito, kaya agad-agad nag-ayos si Jiro upang puntahan ito. Paglabas ay nakita niya si Akari sa tabi ng pinto na umiiyak. Gomen, sekkaku Jiro ga yukata. Okaeri, Akari. Tadaima, Jiro! Sunod, habang pinapanood ang fireworks ay tinanong ni Akari kung maganda ba siya sa kanyang suot. Ngunit sinabi ni Jiro na mas gusto pa rin niya ang kanyang napili. At dahil dito ay sinabihan niya si Jiro na palitan ito ng kung anong gusto niya. Oy, nani? いいよ。ジローの好きにして。 At habang ginagawa ito ay hindi niya ito magawa ng tama. やべ、何？失敗？この次どうやんのか。貸して。あ。ねえ、ジロー。ジローが呼んでくれたらまた頑張れる気がするから。自分に自信なくなっちゃう時あるじゃん。あかり。あかり。 Sunod na araw ay makikita natin si Shiori na iniisip ang tungkol sa kanila ni Jiro. Samantala ay nakita nila Akari na muntik na sila makapasok sa top 10, at sinabing susubukan nilang makabawi sa susunod. Matapos ito habang naliligo ay biglang pumasok si Akari sa banyo at sinabing may biglang dumating at natatakot siya. Nang tanungin ni Jiro kung sino ito ay nalaman niya na gagamba lang pala ang tinutukoy nito, at pinilit siyang tanggalin ito dahil natatakot siya. Matapos maligo ay hindi nila mahanap ang gagamba kaya sinabi ni Akari na samahan muna siya ni Jiro at baka bumalik ito. Habang nakain ay sinabi ni Akari na wag aalis si Jiro sa tabi niya hanggang matanggal nito ang gagamba, ngunit biglang kailangan pumunta ni Akari sa banyo at nagpasama kay Jiro. ジロー、一緒に来て。ジロー、いるよね。はい。 Matapos magbanyo ay biglang nahiya si Akari sa mga nangyayari, ngunit nagpasalamat na si Jiro ang kasama niya. Habang nakain ng ice cream ay nagpasubaw pa si Akari kay Jiro dahil sa bagong lagay ang kanyang nail polish, na napilitan naman si Jiro gawin. ジローの。 At tinanong ni Akari kung nagkakilala sila sa ibang lugar ay magiging close din ba sila tulad ngayon, at sinabi ni Jiro na malamang ay hindi dahil kahit ngayon ay magkaiba pa rin sila ng hilig, at inisip na malamang kahit ang ibang magpartner ay ganun din, ngunit sinabi ni Akari na mayroon ng magpartner na nagdate na ng totoo, at sinabing gawin din nila ito. うちらも付き合ってみる？ At dito ay napaisip si Jiro sa mga biro ni Akari at natanong sa sarili kung ano ang isasagot niya kung ito ay hindi biro. At habang iniisip ang mga bagay na ito ay biglang nakita ni Akari ang gagamba at pinilit si Jiro na tanggalin na ito, ngunit hindi niya ito magawa dahil sa pagkapit sa kanya ni Akari. At nang matapos na ang lahat ng ito ay sinabi ni Jiro na dapat ay matuto na ito magtanggal ng mga insekto, ngunit sinabi ni Akari na hindi na kailangan dahil alam niyang tutulungan siya lagi ni Jiro.
Samantala nakita ni Minami si Shiori na tila may iniisip at tinanong kung ano ito at baka makatulong siya. Pagpasok ay patagong kinuwento ni Shiori ang nangyari sa kanila ni Jiro at sinabi na ito ay tungkol sa kaibigan niya at hindi sa kanya. Ngunit medyo nahalata ito ni Minami at pinayuhan na mas maganda na sabihin na lang niya ang nararamdaman at bago pa mahuli ang lahat at baka magaya sa kanya at magsisi. Nagpasalamat si Shiori dito at sinabi ni Minami na magkaroon ng confidence sa sarili. Sunod na araw habang nag-uusap si Shiori at Mei ay dumating bigla ang partner ni Mei na si Terefune at sinabing kakain siya sa labas kasama sila Minami at sinabing sila muna ni Shiori ang magsama. At ito pala ay plano lahat ni Terefune dahil tila alam niya na may gusto pala si Mei kay Shiori. Habang nag-uusap ay malalaman natin na ang boss pala nila Minami at Terefune ay kuya ni Sadaharu na kaibigan ni Jiro. At dito ay naalala ni Terefune si Jiro at nagselos dahil tila may gusto rin ito kay Akari. Sunod habang nag-uusap si Shiori at Mei tungkol sa mga gagawin nila habang magkasama sa bahay ay naisip ni Mei wag na ito ituloy dahil alam niyang si Jiro pa din ang gusto nito at nagdahilan na lang. Samantala magkasamang kumakain si Sadaharu at Jiro, dito ay labis na naiinggit at nagseselos si Sadaharu sa kaswertihan ni Jiro, at sinabing buburahin niya ang lahat ng naranasan ni Jiro gamit ang kanyang halik. Samantala habang naglalakad si Shiori ay nakita niya ang pangalan ng restaurant at naalala ang halik nila ni Jiro, na sakto naman na nasa loob si Jiro. Nakita ni Jiro si Shiori at inakala na nakita siya nito, kaya agad niya itong hinabol. Pagdating ay sinabi ni Jiro na wag na isipin ang nangyari dahil wala lang ito, ngunit ang akala ni Shiori ay tinutukoy ni Jiro ang tungkol sa halik nila, at sinabi ni Shiori na ayos lang at naiintindihan niya, at dito sinabi ni Jiro na minsan ay weirdo lang talaga si Sadaharu at nagbibiro lang sa restaurant kanina. Dito ay nagtaka si Shiori kung anong sinasabi ni Jiro, at na-realize na ito pala ang tinutukoy ni Jiro. Parehas silang nahiya at sinabing kalimutan na lang ito, at sinabing tutulungan na lang si Shiori sa pagbitbit ng mga dala. Habang naglalakad ay iniisip ni Jiro na ang sarap kung sila ni Shiori ang magpartner, at biglang sinabi ni Shiori na para silang mag-asawa ngunit hindi niya ulit ito tinuloy, at nagpasalamat na lang si Shiori kay Jiro sa pagtulong, at pati ang nangyari sa kanila. Dito ay humingi ng tawad si Jiro ngunit sinabi ni Shiori na hindi niya kailangan humingi ng tawad dahil siya ang unang nagsabi nito at sinabi na si Jiro ang gusto niyang magturo sa kanya ng halik, at tila magkakahalikan ulit ang dalawa. Sunod na araw sa school, ay magsisimula na ang kanilang summer break, at dahil dito ay pinapatulong si Sadaharu ng kanyang kuya sa business at pinapasama si Jiro para sa part-time job na ito, at dumating si Shiori at matapos makita ang papel ay sinabing nag-apply ito sa parehas na trabaho, at dahil sa nalaman ay pumayag din si Jiro. Jiro-kun mo issho. At dito ay ang daming na-imagine niya. Issho ni nete mo ii? Doki-doki shichatte. Pagdating sa bahay ay nagulat si Jiro sa suot ni Akari, at sinabi ni Akari na plano nilang pumunta sa beach magkakaibigan kaya bumili siya ng 2 swimsuit, at tinanong kung maganda ba ang suot niya, ngunit masyadong nakafocus si Jiro sa nakikita. Misugi Jiro no ecchi. At sinabi ni Jiro na halos walang tela ang napili niyang swimsuit, ngunit naisipan pa siyang asarin ni Akari, at tinanong ni Jiro kung may kasama silang lalaki dahil sa tingin niya ay mas maganda at mas ligtas kung may kasama silang lalaki na magbabantay sa kanila. At dito sinabi ni Akari na ang totoong gagawin nila sa beach ay dahil sa kumuha sila ng part-time job. At sinabi ni Jiro na siya din ay kumuha ng trabaho. At nang malaman ni Akari na makakasama ni Jiro si Shiori ay, "Sabishii tte itte. Uchira fufu desho. Sabishii tte iie. Itte. Hayaku. Watashi ga sabishii jan." At nang tanungin ni Jiro kung bakit ito ginagawa ay sinabi ni Akari na hindi niya alam at bigla na lang siyang nainis, at habang nakayakap si Akari ay pinipigilan ni Jiro ang sarili, at pagtapos nito ay pabirong sinabi ni Akari na ginawa niya ito dahil kailangan magpataas ng points dahil parehas silang mawawala dahil sa trabaho. Mamaya pa ay tinanong ni Jiro kung hindi pa ba magpapalit ng damit ngunit gusto muna malaman ni Akari kung nagustuhan ba ni Jiro ang kanyang suot, at sumagot si Jiro na bilang lalaki ay nagustuhan niya ito. Natuwa si Akari sa narinig at sinabing ang gagamitin ay ang isa pang swimsuit na binili, at sinabi ni Jiro na bakit pa siya tinanong kung iba pala ang susuotin niya, at sinabi ni Akari na, "Kore, Jiro senyou ni shite ageru." at mamaya pa ay nalaman nila na iisa lang pala ang kanilang pagtatrabahuhan.
Ilang araw pa ay nakarating na sila sa lugar ng trabaho at agad pumunta sa kanilang tutuluyan, at pagpunta nila sa restaurant ay sinukat agad nila ang kanilang mga uniform, at habang nag-uusap sila Jiro ay tinanong siya ni Shiori kung ano ang kanyang trabaho at sinabi naman ni Jiro na baka sa kusina siya, kaya sinabi ni Shiori na magpapalagay na lang din siya sa kusina at tinanong si Jiro kung gusto siyang makasama nito, na ikinatuwa naman ni Jiro. Sunod ay makikita natin na tinuturuan ni Minami si Akari kung paano ang gagawin, habang si Terefune ay nakatitig lamang na tila naiinggit, at dahil dito ay inisar siya ng mga kaibigan ni Akari, samantala sa kusina ay sinabi ni Mei kay Shiori na pagkakataon na niya ito upang mas mapalapit kay Jiro. Mamaya pa ay tinawag nila si Jiro upang tulungan si Shiori, habang pasimpleng umalis si Mei, at sabay nagtrabaho ang dalawa sa mga pagkain, at tinuruan pa ni Shiori si Jiro. ゆっくり優しく入れてみて。そーっと。こんな感じ。入った。慌てちゃダメ。もう少しこれくらい。もうジローくん。 At natawa na lang ang dalawa, at habang tinutulungan pa ang asa ni Jiro, もう恥ずかしい。だってくすぐったい。よし、見た感じは全部取れたかな。ジローくん、ちゃんと見て。しおり。ジローくん、私。at parehas nahiya ang dalawa, ngunit parehas nilang iniisip na gusto nilang mapalapit sa isa't isa at maging higit pa sa kaibigan, at pagkatapos sa trabaho ay naligo naman sila sa dagat, na ikinatuwa ng mga lalaki, at napansin ni Jiro na iba nga ang suot ni Akari na swimsuit at naalala ang sinabi nito, at mamaya pa ay dumating na sila Shiori at nang makita ito nila Jiro ay lalo itong natuwa. よかったらあっちで一緒に。どうでしょう。 Yun pala ang tinutukoy niya ay sa gilid lamang upang gumawa ng sandcastle, at mamaya pa ay sinabi ni Sadaharu na sulitin ang pagkakataon na nakaswimsuit ang mga babae at tignan ang mga ito, kaya agad naman itong ginawa ni Jiro. Mamaya pa ay tinawag siya ni Shiori at sinabing gawin ang tulad ng ginagawa nila nung bata, at habang nag-enjoy ang dalawa ay nakita ito ni Akari, at tila nagselos. Sunod ay sila Jiro at Akari ang napiling bibili ng kanilang kakainin, at habang nasa pila ay nakita nila na may discount sa mga magjowa na bibili kaya naisip ni Akari na magpanggap sila, at sinabihan si Jiro na galingan ang panggap tulad ng pag-akbay sa kanya at iba pa. Mamaya pa habang kinukuha ni Jiro ang kanilang order ay may mga lalaking lumapit kay Akari at gusto siyang makasama, ngunit sinabi ni Jiro na asawa niya si Akari. 嫁なんです。 Nabigla ang mga lalaki at umalis. Nabigla din si Akari dito at agad namang humingi ng tawad si Jiro sa mga sinabi at baka ayaw ni Akari ang mga ito, ngunit naasar si Akari at sinabing wala siyang sinabi na ayaw niya, at sinabing nagustuhan niya ang mga sinabi ni Jiro kaya wag ito magso-sorry pag hindi pa alam ang dahilan na lagi niyang ginagawa, at naglakad na pabalik. Habang naliligo sa bathhouse ay pinag-uusapan nila Akari ang tungkol sa mga lalaki at buhay pag-ibig, at habang nag-uusap si Shiori at Akari tungkol dito ay parehas nilang naisip si Jiro. Matapos maligo ay nakita ni Akari na may sunburn si Jiro at linagyan ng lotion. Sinabi ni Jiro na wag na dahil baka may makakita sa kanila at asarin pa, ngunit sinabi niya na wag ito isipin. Habang sinusubukan siyang kilitiin ni Akari ay bigla itong yamakap. 今は実習じゃ。変な感じするんだもん。今日まだこうしてなかったからお願い。いつもみたいに。 At biglang dumating ang kaibigan niya kaya't nagpabili sila ng inumin kay Jiro. Habang nabili ay tinawag nito si Akari sa last name na tila ikinagalit nito at sinabihan si Jiro na magkita sila sa labas, ngunit hindi alam ni Jiro ang dahilan. Pagdating sa labas ay nagsorry agad si Jiro ngunit nagalit lang si Akari at sinabi na nagso-sorry na naman ito nang hindi alam ang dahilan. At mamaya pa ay tinanggal ni Akari ang damit at makikita na suot pala nito ang isang swimsuit na kay Jiro lang gustong ipakita, at biglang pinilit si Jiro na tumingin sa kanya tulad ng pag nasa bahay sila. ほら、見て。私のこともっと見てよ。見ろ見ろ！借りるくせにバカ！つけんなバカ！ Ngunit sinabihan siya ni Jiro na tigilan ang ginagawa. Mamaya pa ay sinabi ni Akari na ayaw nga. Hindi siya masyadong pinapansin ni Jiro pag nasa labas. Ayaw niyang nakikita si Jiro na may kasamang ibang babae at gusto niyang sa first name siya lagi tawagin nito.
At dito ay napaisip si Jiro at tinanong si Akari kung anong ibig sabihin ni Akari dahil tila para siyang nagseselos na girlfriend. Na-realize ito ni Akari at nagpalusot ngunit biglang narinig nila sila Shiori na paparating, kaya't nagtago sila sa gilid ng isang bahay. Habang nagtatago ay iniisip ni Akari ang pagsasama nila ni Jiro at alam na si Shiori lang ang gusto nito. Nasisikipan na ang dalawa kaya narinig nila Shiori ang ingay ngunit natakot ito at inaya si Mei umalis. Ngunit bago pa makalabas ay nawala ng malay si Jiro. Ito pala ay dahil sa sobrang init. Sunod na umaga ay hindi nakatulog ng maayos si Shiori dahil naalala niya ang magkasunod na pagdating nila Akari at Jiro. Habang nasa trabaho ay nalaman nila na meron silang activity sa gabi at sinabi ni Shiori na matatakutin siya at hindi kaya ito. Ngunit sinabi ni Jiro na maganda na siya ang makapartner dito dahil kilala niya na si Shiori at ayos lang sa kanya ang pagiging matatakutin nito. Dito nagpasalamat si Shiori at nasabi na ang kabaitan ni Jiro ang isa sa dahilan na gusto niya si Jiro. Nabigla si Jiro sa narinig. Nung na-realize ni Shiori ang nasabi ay sinubukan nitong magpalusot, at nagdahilan na may gagawin, at habang iniisip ni Jiro ang mga sinabi ni Shiori ay biglang dumating si Sadaharu at sinabing sa parating na activity ay kaya niyang gawan ng paraan upang sila ni Shiori ang maging partner. Pagdating ng hapon, ay makikita natin na binigay ni Mei ang lista ng mga nabunot ng babae kay Sadaharu, at alam pala ni Mei ang plano niya. Ngunit sinabi din pala ni Jiro na pati si Minami at Akari ay gawing mag-partner. Pagdating ng gabi ay nagka-partner na ang lahat para sa activity. Nagsimula na ito, at habang naglalakad ay napansin ni Minami na natatakot si Akari kaya hinawakan niya ito sa kamay. Ngunit napansin ni Akari na ikinukumpara niya ito sa kamay ni Jiro, at mamaya pa ay napansin niya na nawawala ang kanyang cellphone. Samantala ay natapos na ang lahat at nakabalik na. Nang tanungin ni Sadaharu kung kamusta sila Jiro at Shiori ay sinabi nito na walang naganap dahil natatakot lamang si Shiori, at napansin nila na hindi pa nabalik sila Akari. Nang mapansin ito ni Jiro ay napaisip siya, ngunit biglang umulan at tumawag si Minami na nagkahiwalay sila ni Akari habang hinahanap ang cellphone nito. Dito ay nag-alala si Jiro at piniling hanapin si Akari, samantala si Akari ay naliligaw na at hindi alam ang daan, habang si Jiro ay naghahanap sa kanya. Habang naghihintay ay may biglang dumating na inakala ni Akari na si Jiro, ngunit ito pala ay si Minami. Samantala ay nakita ni Jiro ang nawawalang cellphone ni Akari. At habang nagpapatila ng ulan ay humingi ng tawad si Akari sa mga nangyari, at sinabi naman ni Minami na ayos lang ito dahil hindi niya din nabantayan si Akari, at nagsorry pa na siya ang nakahanap sa kanya at hindi si Jiro. Nabigla si Akari dito habang natatawa naman si Minami. Nagpaliwanag si Akari at sinabi ni Minami na si Jiro pala ang gusto nito. Ngunit itinanggi ito ni Akari at sinabi na si Minami ang totoo niyang mahal. Samantala habang naghahanap si Jiro ay biglang dumating si Shiori at sinabing magkasama na si Akari at Minami at nagpapatila na lang ng ulan. Tila nagbago ang mood ni Jiro nang marinig ito. Habang nag-uusap ay napansin ni Shiori na sobrang nag-aalala si Jiro para kay Akari. Dito sinabi ni Jiro na isa siyang talunan dahil alam niya naman na mahahanap ni Minami si Akari pero lumusab pa rin siya sa ulan para maghanap. At sumagot si Shiori na hindi talunan si Jiro at mabait na tao, at sinabing naiingit kay Akari dahil ngayon ay may mga alam ito kay Jiro na hindi niya alam, at gusto malaman ang pakiramdam na makasama ito sa bahay, at tinanong naman siya ni Jiro tungkol sa kanila ni Minami, kung nagawa na ba nila ang pinagpraktisan na halik. Ngunit sinabi ni Shiori na walang nangyari at hindi ito gagawin, at si Jiro ang kanyang first kiss. Tinanong niya si Jiro kung ganun din ba siya ngunit hindi nakasagot si Jiro. Dito ay sinubukang umalis ni Shiori at nagsorry sa kanyang tanong ngunit pinigilan siya ni Jiro at 大人になってくとあかりちゃんが特別じゃないなら教えてくれる？あかりちゃんが知らないジローくんのこと。二人ともすように。 mabalik kila Akari. Nalaman ni Akari na parang kapatid lamang ang tingin sa kanya ni Minami. Ngunit nagtanong parent si Akari na kung sakaling maging pag-partner sa marriage practical ay may pag-asa bang magbago ang tingin sa kanya. Ngunit dito ay inamin ni Minami na noon pa lang ay nahahalata niya na may gusto sa kanya si Akari, at masaya siya dito. Ngunit sinabi na may gusto na siya sa iba at humingi ng tawad. Tinanong ni Akari kung si Shiori ba iyon ngunit natawa lang si Minami dito, at sinabing mali ang iniisip dahil magkaibigan lamang sila. At nang tanungin ni Akari kung kaklase ba nila ay sinabi ni Minami na hindi ito kilala ni Akari, at isang uri ng pagmamahal na wala siyang pag-asa, kaya't humihingi siya ng tawad dahil parang pinaranes niya rin ito kay Akari, kaya natuwa siya nang si Jiro ang hinahanap ni Akari kanina. Ngunit sinabi ni Akari na may gustong iba si Jiro, ngunit sinabi ni Minami na kung sa tingin niya ay may pag-asa siya ay subukan lang at maniwala sa sarili, at ngayon ay susubukan ni Akari ang lahat para kay Jiro.
Makalipas ang ilang araw ay makikita natin si Akari na humihiling ulit ngunit ngayon ang kanyang hiling ay para na sa kanila ni Jiro at habang nahiling ay naalala niya ang nangyari. Samantala ay laging naaalala ni Shiori ang halikan nila ni Jiro. Habang si Jiro sa kanilang bahay ay iniisip din ito at hindi alam kung ano na ba ang meron sa kanila ni Shiori. Pagdating sa mall habang bumibili ng manga ay nagkita sila ni Shiori. Dahil nagpapabili pala ang kapatid ni Shiori ng manga. Matapos bumili ay inabutan sila ng ulan at parehas silang walang dalang payong, kaya dito ay nag-aya si Shiori na pamuta sa bahay nila na malapit lamang. Pagdating ay pabiro pa siyang binati ni Shiori. ちょっと待ってね。おかえりなさい。あなた。なんてね。 Pagpasok sa loob ay kung ano-ano pa ang iniisip ni Shiori. Samantol si Jiro ay hindi maitago ang saya at hindi maiwasang tumingin kay Shiori. かわいいな。肌も白くて華奢なのに柔らかそうでなんかいい匂いするしまつげも長。私、何か変かな。 Habang nag-uusap nagpaalam si Shiori na pupunta saglit sa kwarto. Pagpasok ay iniisip ni Shiori na baka naboboringan si Jiro at baka napipilitin lang dahil sa kanya at inisip na baka ayaw talaga sa kanya ni Jiro. Habang si Jiro naman ay pareho din ang iniisip. Mamaya pa ay napansin nila na may dalawang rainbow sa labas. Kaya naisipan nilang kumuha ng picture dito. Matapos kumuha ng picture ay balak nang sabihin ni Jiro ang nararamdaman ngunit natigilan nang makita ang picture ni Akari. At sinabi na lang na nag-enjoy siya sa beach kasama sila. Pagbalik sa bahay ay iniisip niya kung bakit siya natigilan sa pagsabi ng nararamdaman, nang biglang may nag-text sa kanya. Pagtingin niya ay si Akari pala ito, at malalaman natin na kinakabahan si Akari na ayain ng date si Jiro. Ngunit nang mabasa ni Jiro ito ay nagtataka siya kung bakit siya aayain ni Akari ng date kahit na bakasyon naman at walang marriage practical. At inisip na baka bonibiro lamang siya nito o balak gawing taga-bitbit ng gamit. Pagdating ay naghintay ito ng matagal at iniisip na biro lang ito. Ngunit biglang dumating si Akari at humingi ng sorry sa pagiging late dahil naiwanan niya ang cellphone at binalikan pa. Ngunit sinabi ni Jiro na ayos lang at hindi inakala na totoo pala ito. Dito sinabi ni Akari na nag-ayos siya at nagsuot ng damit na alam niyang magugustuhan ni Jiro para sa date na ito. ありがとう。嬉しい。ジロー専用コーデだから。前に好きだって言ってたじゃん、こういうの。初めて買ってきてみた。は Dito ay nagtaka si Jiro kung bakit ito ginagawa ni Akari, at nagsimula na ang kanilang date. 今日めっちゃ行きたいところあるから。なんだこの状況は。 Nagpunta sila sa mga sikat na lugar. すげえ本当にゴロゴロいるんだな。ここに来て Kainan. ジロー知らなかったでしょ、こんな店。美味しい？ おお At laruan. At bago umuwi ay naalala ni Akari na nakalimutan niyang pumunta ng shrine, at habang papunta ay nakasalubong nila si Shiori, at nalaman nila na dito din pupunta si Shiori, at hinamon pa ng karera si Akari na tila paunahan ng dalawa sa puso ni Jiro. じゃあジロー、お願い。よーい、ドン。 渡辺さん、早いね。桜坂さんもやるじゃん。どうしたの？大丈夫？倍かけてごめんなさい。ただけなので。あらそうねえ、次郎さん。そうだな。ジロー？転びますよ。おう。ちょっとジローっぽい。本当だね。 Pagdating ni Jiro ay nagtataka siya sa ginagawa ng dalawa, at habang nahiling ay naisip ni Jiro na ang shrine na ito ay para sa mga kahilingan tungkol sa pag-ibig, kaya't humiling din siya.